salamuha sa mga kasama natin. Mhm. So, paano po kaya ang pwedeng gawin para makakonect sa ibang tao, knowing that I'm introvert, at hindi madali para sa akin gawin? Meron yata ako ditong libro niyan. Merong step by step yan. Merong step by step. Meron akong libro niyan dito eh. Teka lang. Nandito yata yan sa lamesa ko eh. Hato sino yun? May nagbebenta ng sinigang na baka. Sino yun? May nanonood ng ano ko. May nanonood ng reels ko. Habang nandito sa live. Okay, salamat naman. Pero dito muna, pamute muna, pamute. Dali, titignan ko nandito. Wala dito. Merong isang libro na ganyan eh. Yung isang libro na How to Talk to Anyone. Yung isang libro na yun, How to Talk to Anyone, yun yung simula ng conversation. Pwede mong simulan sa kahit na ano. Ang sinasabi dun sa libro na yun, pwede mong simulan sa kahit na ano. You can start with the weather, ang ganda ng panahon ngayon. Pwede mong simulan dun sa, ang tawag nila, thingamajig, hanap ka ng kahit na anong bagay na kakaiba sa kanila na pwedeng pagsimulan ng conversation. You just have to start the conversation and let it flow naturally. Tapos mula dun sa bagay na na open, ikaw o yung kabilang panig, doon na ngayon pwedeng umikot-ikot yung conversation. Hanggang ma-drive mo yung conversation, ang pinaka diretso sa akin, ang pinaka lundo kadalasan ng conversation is how do I drive the conversation to the topics that I firmly believe and to the things that I firmly understand. Kasi alam mo, mahirap kasi yung konsepto ng shaky grounds eh. When you're trying to discuss something, delikado shaky grounds. Yan ang dahilan kung bakit mapapansin ninyo, hindi masyadong madala sa social media na nabobombahan ako ng mga tao sa mga opinion ko. Bakit nagkakaganon? Dahil ba sobrang talino? Hindi, kasi I'm driving the conversation to those topics that I fully understand. Tapos pag hindi ko masyadong naiintindihan, pero meron akong mga mai-interject tungkol sa topic na yan, inilalabas ko lang yung mga bagay na sigurado ako na kaya kong panindigan at kaya kong patunayan. Pag hindi ko kayang panindigan, hindi ko kayang patunayan, ang sinasabi ko, opinion ko yan. Ngayon, pwede namang kabilang panig eh. Alam mo, ang isa sa mga pinaka-effective na types of conversation, yung asking questions. Yung paano magtatanong ka ng magtatanong, hanggang mapapansin mo na lang na yung conversation, dinadrive na nung kabilang panig, tapos siya naman, tuwan-tuwa ng kakakwento ng tungkol sa sarili niya, kasi ikaw naman, interesado kang malaman yung mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Yun yung dalawang paraan. So, isang paraan na magsisimula ka muna. Syempre, kailangan mo na ng conversation starter, di ba? So, yung step by step, simulan mo muna kahit na ano lang muna. And then, kung introvert din yung kausap mo at ikaw talaga kailangan mag-drive ng conversation, then you have to drive the conversation to light up muna. Sa umpisa, you stay away from politics, you stay away from religion, tapos light topics lang. Even better if you can touch a little bit of nostalgia, a little bit of taste, a little bit of siguro konting mga topics tungkol sa pagkain, yung mga common denominator na sobrang light conversation, you can roll into those topics. Tapos, kapag okay na at nag-gauge mo na ngayon yung conversation, dun mo malalaman kung itong kausap mo, siya ba yung parang storyteller o siya yung listener. Kapag siya yung storyteller, tanungin mo ng tanungin, tuwan-tuwa yung mga tao na tinatanong tungkol sa buhay nila. Kapag sila naman yung tipo na gusto nilang nag-absorb ng information, then pwede ka naman ngayong pwede mong paikutin yung topic dun sa conversation na alam mong kabisado mo lang, pero never shaky grounds. Yang tungkol sa parang problema ng geopolitics sa Iran, hindi yan. Politika sa Pilipinas between Duterte at saka BBM, wag yan, delikado yan. Religious topics, stay away from those. Habang nagpa-practice pa kayo to be a good conversationalist, dahan-dahan lang kayo sa mga topic na binubuksan. Huwag kayo magbubukas ng heavy topics. Puro light topics lang. Kadalasan yan, pagkain, weather, panahunan. Pwedeng konting touch ng negativity na tipong mataas ng konti ang bilihin. Pero you have to drive the conversation to a positive ending. Naalala ko nung bata ako, grabe, ang sarap-sarap ng buhay namin nung bata ako. Konting pagkain lang, masaya na kami. Tapos, yung mga bilihin, sabi nila, mahal din daw. Pero hindi naman natin nararamdaman kasi magulang natin yung gumagastos, di ba? Ang problema lang natin nun kung paano matulog ng hapon kasi papaluin tayo pag di natulog ng hapon.
at saka kung paano magiging super saiyan. Naalala niyo yung mga panahon na yun? Paano magiging super saiyan, paano magkakaroon ng apoy sa kamay para play mo preka. Tapos nilalagyan ko para alcohol yung kamay ko dati. Tapos saka ako sisindihan. Tapos, o, kita mo itsura nyo ngayon, di ba? Nakita nyo, nagingitian kayo. Ganyan mag-drive ng conversation. Alam mo dapat kung saang topic yung mga kabisado mo. Ganon yun, ganon yung konsepto nun. Simulan mo muna ng kahit na ano lang muna. Tapos pagkatapos nun, tsaka mo ngayon i-gauge kung itong tao na to, storyteller ba siya, o kung siya yung tipo na gustong natututo. So dun, from that perspective, madadrive mo yung conversation papunta dun sa kung saan mo man gustong makarating. Tapos paikot-ikot na yun. Just keep the conversation flowing lang. Kung gusto niya na nagkikwento, hayaan mo siya magkwento. Hanggang sa maubos lahat ng kwento niya, ang haba na ng oras na lumipas, then you can start your own story. Siya naman ngayon magiging interesado sa'yo. Follow-up question, go. Pamute muna nung iba. Pamute muna. Naka-live ako, pamute muna nung iba. Sige, go. Tuloy. An Baguio, pamute muna. Pamute. Pa-check muna kung nakamute muna. Sige po, boss. Sige, go. Mafig, go. So, kailangan pong i-check kung siya ay storyteller or listener. Okay po. So, boss, yung iba naman kasi, ang ginagawa nila, ino-open nila yung topic with gossip. Ano naman po masasabi niyo doon? You can start with that. Pwede mong simulan yun. Simulan mo sa gossip muna. Sila nagsimula ng gossip. Basta wag ikaw. Kasi delikado yan. Alam mo ang problema kasi sa pagchichismis. Pagka hindi mo kayang panindigan yan kapag ka nakaharap yung tao, wag mo na lang sabihin ng talikuran. Delikado masyado, shaky ground ng chismis. Kaya nga sabi ko sa inyo, stay away from negative topics. As much as possible, you only bank on those topics na alam mong sobrang light conversation lang at masarap pagkwentuhan. Kasi hindi mo gugustuhin maipit ka na tangina para lang may mga pagkwentuhan, nag-open ka ng sikreto ng ibang tao, tapos boom, putang ina mo, nakarating doon sa tao na ikaw nag-open nun. Bang! Tangina mo, sira ngayon ang credibility mo. Pwede mong simulan sa ganun kasi due to lack of option, kapag doon nila dinadrive yung conversation, hayaan mo lang sila, maging tagapakinig ka lang ng tagapakinig. Just keep the conversation flowing. Kasi alam mo, isa sa mga bagay na interesting para sa akin, yung kung paano lumuluwang ang bunganga ng mga tao pag pinag-uusapan chismis. Ako naman, nakikinig. Bakit? Kasi minsan yung topic, nakakapakinabang ako eh. Maliban na lang siguro kung chismis ito concerning a person na hindi influential and at the same time, hindi ko rin kilala, hindi ako interesado sa ganun. Pero tungkol sa tao na kilala ko, may konting interest ako dyan. Just for me to understand what the narratives are surrounding this person na kakilala ko. Interesado ako sa chismis, pero konti lang. Hindi ako interesado sa chismis ng mga taong hindi ko kilala at hindi rin naman influential. Yung walang parte sa buhay ko, completely out of nowhere lang, na tipong kapitbahay nila, ganon. Wala akong pakialam sa mga ganyan eh. Ang interest ko yung chismis sa mga conversation, sa mga controversial individuals, na mga, I will say, yung opinion nila nagmamatter sa publiko. Kapag ka ganon ng chismis mo, darating ka sa akin, makikinig ako. Pero hindi yan para magdugtong ako ng chismis sa mga bagay na sinasabi mo. Makikinig ako just so I understand what the narratives are surrounding this person. Kasi nga, itong tao na to, opinionado sa publiko. So, kailangan ko malaman kung ano ang mga sinasabi ng mga tao tungkol dito sa tao na to. Lalo na yung mga behind the scenes. Follow-up question, go. Last question, boss. So, ito yung mga binigay mo sa akin. Usually, it works for people na natural, yung mga tao sa paligid. Pero paano naman kung if you want to open a conversation with powerful people or people above you, how do you break that barrier na matuto ka rin, nakausapin sila in a way na hindi mababa yung intellectual natingin nila sa'yo, intellectual? Dalawa. Isa, yung katulad ng ginagawa natin ngayon, learn to ask questions. Gustong-gusto ng mga powerful individuals sa tinatanong sila ng mga relevant questions. Lalo na tungkol sa specific topic na this person has an expertise in. Gustong-gusto nilang nagdi-discuss ng mga bagay na may kinalaman sa mga bagay na eksperto sila. Lalong-lalo na sa mga hobbies nila, na eksperto sila. Pag wala silang interest, pag hindi nila expertise yung hobby na yun,
hindi mo sila matatanong masyado doon. Kasi konti lang yung alam nila doon. Tapos alam lang halos lahat ng powerful individuals na hindi sila dapat mag-discuss ng kahit na anong bagay na hindi nila masyadong naiintindihan. Alam yan across the board. Yung mga bagay na dinidiscuss ko sa inyo, yun yung mga bagay na natutunan ko over time by talking to other powerful individuals sa iba't ibang mga impluwensyadong tao, mga may impluwensyang tao. Yung mga bagay na dinidiscuss ko sa inyo, sa mas madalas na pagkakataon, alam ng halos lahat ng nasa ibabaw ng lipunan. So, kung tatanungin mo, paano ka makakapanatili na, alam mo, keep the conversation rolling coming from the person who is outstandingly powerful, intellectual, and possibly famous, ask questions. Tuloy-tuloy, ask questions. Tapos, specific dapat, yung relevance ng question, relevant dapat sa topic na kabisado at paborito nila. So, kailangan mong alamin kung saan nagniningning itong tao na to. Kung yung topic na inopen mo sa kanya, nagningning yung mata niya, doon ka lang umikot-ikot. Kahit hindi mo alam na expertise niya pala yun. Kasi minsan wala kayong malay, yung mga powerful individuals, hindi lang nila sinasabi expertise nila isang bagay. Halimbawa, mayroon pala maghalimbawa. May mga specific na mga tao akong personal na kakilala na powerful individuals, pero wala kang kamalay-malay, they have a wide array of collection of toys. Laruan. As in literal, Voltes 5, Gundam, meron silang ganun. Nasa mga bahay nila, nasa mga man cave nila. Tapos wala kang kamalay-malay, putang ina, politiko to, pero may mga laruan Gundam. Wala kang malay. Ngayon, hanapin mo ngayon kung saan nagniningning ang tao ang topic nung powerful individual. Tapos ask questions surrounding that. Tapos doon sa pagtatanong mo ng mga bagay na relevant sa kanila, it is enough for you to get their attention. Makukuha mo attention ng tao. Pero, it is not enough for you to understand something. Pero, sapat din yun as a gateway para makakuha ka ng information tungkol sa mga bagay na mapapakinabangan mo. Doon mo na ngayon pwedeng i-drive yung conversation papunta doon sa mga bagay na parehas expertise nila at gusto mo ring malaman. Kasi yung umpisa, intro lang yun eh. Hahanapin mo kung ano eksakto nagniningning na mata na topic na itong tao na to. Tapos ngayon, nahanap mo na, walang pakinabang sa'yo. Bugbugin mo doon, bombahin mo ron. Intro lang yan. Intro lang yan. Just to give value to the other end. Kasi you have to give value to the other end eh. Pag hindi ka nakakapagbigay ng value sa kabilang panig, whether it be physical gifts or within the conversation, wala kang pakinabang sa tao. Pag wala kang naibibigay na value dun sa tao na yun, wala kang pakinabang sa kanya. So, when you are asking questions, you have to ask relevant questions, not relevant to you per se, but relevant to the other party. Kasi may mga tao na gustong-gusto nilang nagdi-discuss ng mga bagay na paborito nilang topic yung kabila. Ngayon, mula dun sa paboritong topic, nung kabilang panig na tanong ka lang ng tanong tungkol sa paborito niyang topic, doon mo na pwedeng hilutin para ikaw naman ang makikinabang sa mga susunod na tanong mo dun sa mga topic na ikaw naman eksakto ang interesado. Doon mo hihilutin yun. Ngayon, that being said, ngayon, alam mo na ngayon kung paano bumira. Una muna, maging mapagtanong ka dahil walang kahit na sinong sobrang powerful individual ang gustong, mamaya na muna, dali lang sister ha, naka-live ako eh. Walang powerful individual ang gustong kwentuhan sila ng buhay kung anong kinain mo kahapon, kung anong ginawa ng anak mo. Oo, sobrang importante sa'yo ng anak mo, pero no one gives a shit about your son or daughter. Lalo na kung hindi ka pa interesadong tao. Hindi ka interesting na tao. Pag hindi ka interesting na tao, magtanong ka ng magtanong. Huwag kang magkwento. Kasi alam mo namang walang action yung buhay mo eh. Pag alam mong walang action ng buhay mo, huwag kang magkwento at huwag mong pilitin. Yun ang sikreto. Huwag kang magkwento, huwag mong piliting magkwento. Bakit? Kasi no one gives a shit about your son or daughter. Walang may pakialam sa anak mo. Ikaw lang ang masayang-masaya at tuwan-tuwa habang nakikita mo yung mashed potato mo na tawan-tawa. Pero walang may pakialam sa tawa ng anak mo, ikaw lang ang may pakialam dyan. Walang may pakialam sa binili mong, bagong Honda Civic na second hand. Diba? Walang may pakialam sa, kung ano man yung topic na gusto mong i-open. Maliban na lang, yung topic nung kabila ang gusto mong i-open. Then that's giving value to the other end. Kasi kahit pa sabihin mo na nagtanong ka lang nung tungkol sa specific ng mga bagay na gusto niya, yung kabilang panig, that's entertainment for that end. That's entertainment. When that's considered entertainment, parang katulad ni brother, 'di ba? Sabi ko, i-mute muna eh. O yan, nakamute na.
Oh, that's entertainment. So, ngayon, nakapagbigay ka ngayon ng entertainment, natuwa ngayon sa yung tao. Pagkatapos matuwa sa yung tao, then you can ask questions relevant to you and to your progress. Yun ang sikreto. Follow-up question, go. That's it po. Sige, laking tulong. Thank you po. Okay. Felix Bulacan, go. Good evening po, Sir John. Bali, ang tanong ko lang po, ano po yung mapapayo mo kapag ang fun becomes pressure po? Then go back to fun. Ko-convert mo lang yan. Lagi namang conversion lang yun eh. Paano conversion? Sobrang daming iba't ibang paraan para ma-convert mo yung pressure into fun. Sobrang daming iba-ibang paraan. Ang isa sa mga pinaka-effective, mind control. Kontrolin mo sarili mong isip. Nakokontrol ang sariling isip, hindi case lang na hindi nyo alam. Kung ang puso nakokontrol, aray. Kung ang puso nakokontrol at natuturuan kung sino ang dapat at hindi dapat mahalin, lalong nakokontrol ang isip kung ano dapat ang maging definition para sa iyo, salitang saya. Hindi nyo alam yun, ano? Nakokontrol ang isip kung paano ang puso natuturuan kung sino ang iibigin, ganon din naman ang puso nakokontrol kung ano dapat yung mga tinuturing mo dapat na masaya. Dapat ikaw nagbibigay ng definition to the word fun. Ikaw dapat. Tira, para katulad sa akin, 'di ba? Ako nagbibigay ng definition sa salitang masaya. Yung iba sa inyo naboboringan sa ganitong klase ng programa ng question and answer, pero ako masaya ako rito eh. Kasi ako mismo nagbigay ng definition na gusto kong sumasagot ng tanong ng mga tao at gusto kong nire-resolve yung mga problema ng mga tao. Ako mismo nagbigay ng definition dun. Oo, sige, sabihin mo na, hindi, masaya mag-drive ng sports car. Oh, masaya talaga mag-drive ng sports car. Masaya mag-drive ng yate. Masaya talaga mag-drive ng yate. Kung makapag-drive ka ng yate. Masaya makipagkantutan. Masaya talaga yan. Masarap yan. Oh, sige. Masarap kumain. Masaya ganito. Masaya lahat yan. Pero ako nagbibigay ng definition para sa sarili kong saya. At isa sa mga pinili kong definition ng saya, pag nakakatulong ako sa mga kapwa-tao ko, hindi lang siya, hindi lang saya, it is also a mission for myself. So, paano mo mako-convert yung bagay na alam mong dating masaya, biglang naging pressure, pabalikin mo siya sa punto ng saya. Paano mo magagawa yun? Hanapin mo kung saan ka nape-pressure, magbayad ka ng tao para siya gagawa ng pressure. Tapos sa'yo lang lahat ng saya. Kasi kadalasan dyan nagkakaproblema sa negosyo eh, diretso. Nung una, sobrang saya lang. Maya-mayang konti, hindi na masaya. Kasi andyan na yung bills. Eh kasi nga, nag-overexpand ka. Kapag ka nag-overexpand ka talaga, andyan talaga ang bills. Pero kung ginagawa mo yan, hindi naman para kumita ng pera, at ginagawa mo lang, trip-trip mo lang kasi masaya ka lang dyan, mananatili ngayon yung saya dyan. Hindi na importante kung kumikita ka ng pera o hindi. And then eventually, when the market comes to you, paldo-paldo ka ngayon ng pera sa bagay na tuwan-tuwa ka lang. Ngayon, pag medyo na-pressure ka ng bahagya, bayad ka tao, paggawa mo sa kanya kung saan ka na pressure. Kung ano yung masaya ka, yun lang gawin mo. Diba, parang katulad sa akin sa Project 1M, hindi nyo nakita? Binibirahan ko yan eh. I am heeding to my own advice. Yung advice na binigay ko sa'yo, ginagawa ko yan dito sa Project 1M. Ayoko nagluluto. Tingnan mo, ibang tao nagluluto. Halos di mo ako nakikita nagluluto. Diba? Ano gusto kong ginagawa? Gusto kong nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Puro ganun na nakikita mo sa akin doon sa Project 1M. Nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Ano ginagawa ko sa Project 1M? Wala, nakikipagkwentuhan lang ako sa mga bisita. Tapos yung mga bisita, bala na sila kung gusto nilang bumili o hindi. May mga pumupunta nga ron para magpa-picture lang eh. May pumupunta ron sa bibili lang ng kape kasi nakakain na sa iba. Tapos makikipagkwentuhan lang. Masaya ako. Hindi ako nape-pressure. Pero paminsan-minsan, syempre merong, alam mo yun, nalulungkot ka katulad nito, 'di ba? Nasunugan, 'di ba? Kasama naman 'yun eh. Pero ibig ko sabihin hindi ako nape-pressure, hindi ako nabo-burn out sa pressure. Kasi yung iba, lagi naman dapat talaga may pressure eh. There's good pressure, there's bad pressure. Yung good pressure, yung paano palalawakin, palalawigin, pagagalingin, palulupitin, patitindihin. 'Yun ang good pressure. Bad pressure, ang bills mo, ang putang ina doon ka umaasa sa negosyo. Tapos na mo problema ka ngayon sa bills mo, that's bad pressure. Follow up, go. Sir, dyan yung follow-up ko na lang po, masasabi mo po ba na part po ito ng growth o progress po ng isang Hindi, tao? diretso, hindi. Hindi. Pwede mong sabihin, oo, part of growth, siguro yung learning curve. Oo, part of growth yon. Pero yung tungkol dun sa yung tungkol dun sa nape-pressure ka tapos negative ang pressure, hindi part ng growth yan. Hindi part ng growth yan. Nape-pressure ka, negative ang pressure. Dalawang klase pressure, isang positive pressure, isang negative pressure. Isang pressure na nakakapagpausad sa'yo at saka isang pressure na nakakapagpabagsak sa'yo. Dalawang klase pressure. E tingnan mo, karamihan sa mga tao, nape-pressure araw-araw.
Sa pangkain nila, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng renta, pampalaki sa mga anak nila. Yan ba, masasabi mo ba, part of growth yan? Tangina. Masasabi mo ba, part of growth yan? Na as in, yung meaningful na klase ng growth? Eh, mangyayari lang dyan, tumatanda ka lang habang nagbabayad ka ng bills, tas wala nang ibang iniikutan yung routine mo eh. Hindi pa ba kayo nakakita ng mga tao sobrang tanda na nagbayad lang ng bills nila mula pagkabata, tapos na-pressure lang sila mula pagkabata, pagtanda nila wala sila halos narating? Hindi pa ba kayo nakakakita ng ganun? Oh. So kung tatanungin mo ako kung yan ba part ng growth, ako masasabi ko sa iyo, yung klase ng pressure na negative type of pressure, hindi part ng growth yan. Hindi part ng growth yan. Yung learning curve mo from converting that negative pressure into positive pressure, yan part ng growth. Pero yung negative pressure lang, purely ganun lang, lagi ka na lang namomroblema sa pambayad ng ilaw mo, ng tubig mo, ng renta mo, tadtad ka ng utang, tapos pangkain nyo, problema pa, yan ba part of growth yan? Siguro, kung may binabakbakan kang pangarap, pwede, oo, part of growth yan. Kasi naurot ka, naipit ka, part of growth yan. Nadapa ka. Pero lagi na lang ganyan, puro ganyan na lang, tapos wala kang inaabot na pangarap, hindi part of growth yan. Hindi yan part of growth. Sabi nga araw nila, dalawa lang yan eh. If you're not growing, you're dying. Then definitely, that's part of death. Kung paulit-ulit at cycles driven na, tapos wala ka namang pinipilit abutin, tapos regular lang na pumapasok sa iyo bills, namomroblema ka sa bills mo, hindi part of growth yan. Lagi ka na lang namomroblema sa bills mo, tapos wala kang inaabot sa buhay. Hindi tayo built para walang inaabot sa buhay. Kaya mapapansin mo, one way or the other, you're still going to experience pressure. One way or the other, we're still going to experience pressure. Whether it be ma-pressure ka dahil pinipilit mong abutin kung ano man yung gusto mo marating sa buhay, o ma-pressure ka dahil ang bills mo mayat maya kasi ang tamad-tamad mo. Follow up, go. Alam naman po sir dyan, dami pong learnings, bali yun nga po. So far naman po good pressure naman po at siguro leverage na rin po talaga. Bali siguro next question na lang po sir dyan. Okay. Sa nangyayari po ngayon na changes dahil sa war at crisis, masasabi mo po bang dapat maghanda tayo sa panibagong shift o reset po kagaya nitong pandemic? Ganito, I will give you something that will enable you to maneuver your business into a better perspective. Makakatulong to sa lahat ng negosyante. Sa mga empleyado, hindi kayo directly hindi masyadong directly magkakaroon ng impact sa inyo. Pero malaking pakinabang pa rin na matutunan nyo pa rin ito. Akin muna sandali ang attention. Type yes muna kung nakikinig kayo lahat. Type yes muna kung nakikinig kayo. Akin muna sandali attention. Gusto ko muna makita yung mga comments dito. Sa mga nasa Facebook at saka nasa YouTube, share nyo nga muna to. Share nyo muna sandali. Alam nyo naman, wala naman tayong malaking pakinabang dito sa sa live na to eh. Diba? Pero para makatulong lang sa ibang tao, pakishare nyo muna. Tapos type done kapag na-share nyo na. Okay? So ganito. Yung tungkol sa gera, dapat ba maganda, bla bla. Ganito. Ang merkado in general, lalo na sa mga negosyanteng nakikinig, ang merkado in general, the market in general, is resetting every 7 to 10 years. Every 7 to 10 years. So, nagsimula nung parang 1987 to 1990, tapos yung millennium bug nung 2000. Pagkatapos ng millennium bug ng 2000, sumunod naman ngayon yung market crash, yung yung housing collapse naman ng 2007. Tapos pagkatapos ng housing collapse ng 2007, medyo long overdue. Sumunod yung 2020. Long overdue yun kasi 7 to 10 years lang yan average. 7 to 10 years. Parang 13 years bago nag-reset uli ang merkado. So alam niyo maaga ang reset ngayon ng merkado. Sa mga hindi nakakaalam, ganun po ang konsepto. Na every 7 to 10 years, nagre-restart ang merkado. At kapag medyo na long overdue, alam mong yung susunod na market reset, mas mabilis ng konti kaysa dun sa nakaraan. So ngayon, tignan niyo ano nangyari? So, na 13 years yung isa, 'di ba? Mula 2007, housing crash, papuntang 2020, pandemya.
Ngayon, nakita nyo, 2026. 6 na taon lang. Bakit nagkaganon? Kasi long overdue na itong nandito. Itong nandito, long overdue. Pagdating dito, maikli lang. 2026. So, alam nyo na ang market nagre-restart every 7 to 10 years. Ngayon, that being said, alam nyo na ang merkado nagre-reset every 7 to 10 years. Make sure na nakapaghanda kayo bago pa yun. Pagkatapos ngayon ng market reset, bombahin nyo na husto ng merkado. Bombahin nyo na ng husto ng merkado. Bakbakan nyo na ng, birahan nyo ng husto. Tapos pagdating ngayon ng pang-6 na taon, dahan-dahan ka na. Dahan-dahan ka na, huwag ka na mag-e-expand pagdating ng pang-6 na taon. Bakit? Kasi every 7 to 10 years, laging bumabagsak ang merkado. So ngayon, kung mag-e-expand ka ng negosyo mo, antayin mo muna yung market crash. Pagkatapos ng market crash, that is the best time para makapag-expand ka uli ng negosyo. Wala kayong narinig na ganyan kahit kanino, no? Diba? Yan ang sinasabi. Hindi kasi kayo nagbabasa ng mga libro. Baba kasi kayo ng mga libro. At paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. Tignan mo lang yung history, backtrack mo lang eh. World War I, World War II, check mo yung mga pagitan kadalasan. Kung kailan man bumagsak ang mga merkado, laging 7 to 10 years ang average niyan. Pag lumampas ng bahagya, yung susunod, mas maikli na yung mark. Mas maikli. Laging ganun yan. Eh ako, inaasahan ko na tong bagong market crash na to eh. Hindi ko lang alam kung saan manggagaling yung market crash. Pero inaasahan ko lagi talagang every 7 to 10 years may market crash. Tapos ine-expect ko na dahil medyo delayed yung market crash natin mula 2007 hanggang 2020, ang habang masyadong stretch nun eh. Sobrang habang stretch ng good times nun. Ine-expect ko na ngayon na maikli lang ang stretch natin itong susunod. At yan na nga, tinan mo, 2026 bumira. Nakita nyo? So ngayon, ako nakapag-prepare, kayo hindi. Tamo? Sabi ko nga, dapat pala nilabas ko to noon pa. Sabi ko, dapat talaga nilabas ko. Sabi ko nga, pagkukulang ko sa mga kapwa-tao ko, dapat nailabas ko to noon pa eh. Ayoko kasing manakot eh. Yun talaga ayokong mangyari. Ayoko maging parang conspiracy theorist na parang ang dating eh, parang nananakot ka ng kapwa-tao. Hindi eh. Pero, matagal ko nang nasa isip ito. Nga lang ang problema, tuwing nagla-live kasi, wala kasing pagkakataon na ma-bring up ko. Kasi alam nyo naman, di ba, ang programa ko nagre-revolve around question and answer. Ang problema, wala kasing nagtatanong yan. Walang nagtatanong yan. Yung mga tanong ng mga tao, normal na eh. Pero yung mga ine-expect ko na itatanong ng mga tao, hanggang ngayon wala pa rin nagtatanong eh. Wala eh. So, iyon ang dahilan ngayon kung bakit ngayon, kung mapapansin niyo yung mga topics na binibring up ko sa social media, mas interesting na kaysa nung mga panahong nauna. Kasi nag-aantay ako ng mga taong magtatanong ng mga sobrang intellectual questions. Mga ordinary tanong lang yung mga nakukuha ko eh. Merong mga extraordinary katulad ng quantum physics at saka astrophysics. Pero konti lang yun. Sobrang konti. Eh, lalo niya, tungkol dyan sa market in general. Wala halos nagtatanong ng tungkol sa market in general eh. Ang tanong ng mga tao revolving around tungkol sa pamilya, tungkol sa, alam mo yun po, mga basic pa. Yung asawa ko nabababae. Anak ko ayaw sumunod sa akin. Pero tanganas, mga sobrang basic yan eh. Sobrang basic talaga. Nag-aantay ako ng mga talagang sobrang intellectual na type of questions para mailabas ko ngayon yung mga bagay na nasa utak ko matagal na panahon na. Ang problema, wala akong natsambahan. Bihira, yung mga, yun, tonto ako ron eh, doon sa astrophysics at saka sa quantum physics. Tonto ako ron eh. Pero general perspective lang, syempre I cannot dwell into the details, lalo na tungkol sa mga calculations, kasi sobrang boring na yan. Pagka ganyan ang usapan kasi bumabagsak ang views eh. Diyan bumabagsak ang views pag sobrang boring na. Kung di nyo napapansin, bakit sobrang konti lang ng mga intellectual na tao sa social media? Kasi nga, pagka intellectual topics na yung pinag-uusapan, sobrang boring na sa pandinig ng mga tao. Oy, si Soy! Hello, brother! Kuya, pag ang 35 pumatol sa 22 years old female, predator ba? I don't think so. Kasi lampas 18 naman na yun eh. Maliban na lang kung, depende sa intention niya, brother eh. Si Sadaw nandito. Sadaw. Isa sa mga paborito kong tao sa internet. Pagdating sa mga relationships, yan, poking ina mo, ito, Sadaw, expert dyan. Pagdating sa relationships, expert dyan. Depende sa tungkol doon sa tanong mo, pag ang 35 pumatol sa 22, predator ba? I don't think so. Primarily, kasi nakadepende yan sa sa intention. Kung ang intention, manloko, hindi na importante kung ilan taon ka na. Predator ka pa rin pag ang intention mo manloko ng kapwa-tao.
Yun ang sagot ko ron. Pero kung ang intention mo, pasohin, di ba? O aalagaan mo yung 22, I don't think it's predatory. I think it's normal. Kasi pagka ganyang edad ka na, tapos hindi ka pa rin nagkakajowa, eh baka talagang tangina po, diretsa po, tangina mo. Parang pakiramdam ko, ako yata yung tinutukoy mo. Kaya sa bagay, hindi naman ako 35, 36 na ako. Di ba? Pero pagka gantong edad ka na, ito napansin ko sa mga gantong edad katulad ko. Pag trentahin ka na, ang hirap humanap ng partner na trentahin din na walang anak. Ang hirap, sobra. Ang hirap. Yung hindi siya galing sa marriage na hindi gumana, hindi siya kasal, diba? Yung hindi siya galing sa parang, alam mo yung single mother siya, ganun. O hindi siya parang napuno na ng trauma ng kung sino-sino, tapos binuo niya lang talaga yung sarili niya mula sa from ground up, tapos nagkakajowa every now and then, tapos pag nakikita niya hindi gumagana, nilalayasan niya. Di ba? Napakahirap humanap ng ganong klase ng babae. Ang common na mapahanap mo talaga somewhere around 35-ish, puro single mother, tapos makikita mo, yung dating karelasyon nila may diferensya utak. Tapos, baka nag-matured na tong babae na to, baka hindi pa. Pero nakilala niya yung lalaki na yun na may diferensya ang utak, kasi nga, siya rin may diferensya ang utak nung mga panahon na yun, panahon ng kabataan niya. Kasi, di ba, you attract who you are. Ngayon, kaya ka naging ganyan kasi malamang ang na-attract mo, katulad mo rin. Kasi yung mga iba, mga babae, ang dali kasi sa inyong manisi. Eto problema, naninisi ka, nakasalanan ng lalaki, eto tanong ko sa'yo, ikaw ba nung mga panahon na nakilala mo yung lalaki na yun, matino ka ba? Matino ba utak mo? Matalino ka na ba? Maayos na ba buhay mo? O baka butata ka pa, nakakuha ka ng butatang lalaki, edi parehas kayo dalawang butata. Oh. Huwag may sisi sa kanya. Dalawa kayo may kasalanan yan. Dalawa kayo may kasalanan yan. Totoo. Tapos yung 20s female, tayo ginugusto usually. Yun nga yung napansin ko din. Oo. Yun ang napansin ko din. Ako naman, nahihirapan naman ako sa 20-ish kasi napakaisip bata. Putang ina. Alam mo yung gusto yung parang kakadal-kadal, ganun. Puta. Tanginang yan. Kumain ka na. Putang ina mo. Tag-inang yan. Alam mo yung gusto ko makipag-usap ng tungkol sa astrophysics, quantum physics. Gusto ko makipag-usap ng tungkol sa quantum computer. Gusto ko makipag-usap ng sobrang daming iba-ibang bagay ng buhay, including religion, politics, and everything else in between, lalo na geopolitics. Gusto ko yung mga topic na yan eh. Tapos ang topic na gusto niya, tungkol kay Cardo. Tag-inang hirap. Ang hirap sobra. Tungkol sa buhay ng putang inang rapper. Natangin yung rapper mo, tabain, di ba? Punong-puno ng tattoo sa katawan. Huking ina, alam mo yung isang sapak mo lang, babaliktad ka agad, sikmuraan mo, di na makakatayo, tangina. Tangina. Aray ko. Anyway, sige, doon na sa susunod. Dada, go. Magandang gabi, Kuya Chay. Regarding to doon sa kaninang sagot mo doon sa tanong ni Ate Mabi. Yung sabi mo, pag nakikipag-communicate or gumagawa ng conversation sa mga taong may kapangyarihan or yung malalakas na tao. Yeah. At gustong-gusto nila yung mga lagi silang tinatanong. Masasabi mo rin ba, Kuya Chay, na isa ka doon sa mga taong makapangyarihan dahil sa ganitong format at ganitong strategy na ginagawa? Hindi ako mahilig purihin ang sarili ko, brother. Ang nakasulat kasi sa Biblia, purihin ka na ibang tao, wag ng iyong sarili. So I always look at myself as lupa. Sino ka? Wala, isang walang kwentang hindi importanteng taong lupa lang, tapos babalik din ako sa lupa pagdating ng panahon. Yung mga status na yan, putang ina, diretso, brother, hindi ako mahilig sa ganyan. Importante ka ba? Hindi. Diretso na lang, ang sagot ko lagi, hindi. Yun ang sagot ko. Pero alam mo, ang sikreto kasi dyan, brother, yung alam mo yung dapat ang importante, hindi ikaw ang pupuri sa sarili mo. Dapat ang importante, ibang tao ang pumupuri sa'yo. Hindi mo na kailangan pekein pa yan. Makikita ng tao kung importante ka ba o hindi at sila dapat ang mag-define sa'yo kung importante ka na. Ang hirap kasi dun sa iba, puta baliktad eh. Ikaw ang nagsasabi sa sarili mo, importante ka. Sabi mo, sabi ng boka-bokang bunga-bunganga mo. Pero pag tinanong mo mga tao, sino ka? Hindi ka naman importante sa paningin ng tao. 'Di ba? Tao baliktad eh. Ang dapat mangyari, ikaw sa sarili mo ang nagbababa sa sarili mo at ang tao ang nag-aangat sa iyo. 'Yun ang importante. Ikaw ang nagbababa sa sarili mo at ang tao ang nag-aangat sa iyo. Purihin ka ng ibang labi at huwag ng iyong sariling bibig. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ganon din dapat ang konsepto. Kasi, eto kasi hindi naiintindihan ng mga tao eh. Walang malay ang mga tao sa ganito eh. Ang nagpapakababa
itinataas. At ang nagpapakataas, ibinababa. Rule of the universe yan. Rule of the universe yan. Remember that growth is silent, but destruction is loud. Growth is silent, destruction is loud. Yung ilog na malalim, tahimik. Yung ilog na mababaw, maingay. Yung latang walang laman, maingay. Yung latang puno, tahimik lang. Huwag mo pupurihin ang sarili mo sa pandinig ng ibang tao. Huwag. Bakit? Kasi masakit sa pandinig yan. Masakit sa pandinig ng ibang tao. At sino pa ang pupuri sa iyo pag ikaw na pumupuri sa sarili mo? Wala ka na matatanggap ng papuri galing sa ibang tao. Kung gusto mo purihin ka ng ibang tao, ibaba mo ang sarili mo sa paningin ng mga tao. Ikaw ang magbaba ng sarili mo. Para ang mga tao na bahalang mag-angket sa iyo, kasi nga, ikaw nga yung nagbababa sa sarili mo, at paningin ng tao, hindi ka karapat dapat dyan sa pagbababa mo sa sarili mo na yan, itataas ka ngayon nila. Pero sa katangahan ng mga tao, pinipilit ng mga tao ipagkataas-taasan yung mga sarili nila sa paningin ng publiko, ang mga tao na rin ang naghahatak sa iyo pababa. Bobo ka kasi. Bobo ka kasi. Alam mo, Pilipinas, learn from old people's wisdom. Matuto kayo galing sa mga karunungan ng mga matatandang tao. Ang nagpapakababa, itinataas. At ang nagpapakataas, ibinababa. Dapat ang mga tao ang nagde-define kung sino ka at hindi ikaw ang nagde-define sa sarili mo sa paningin ng mga tao. Yun ang sikreto. Yun ang sikreto. Alam mo, kung magaling ka, makikita naman ng mga tao yung galing mo eh. 'Di ba? At oo, kung underpriced ka, eventually you will be paid so much. Ikaw na ngayon na magsasabi kung magkano presyo mo, pero kailangan makita muna ng mga tao yung value mo at hindi dapat ikaw ang naglalabas ng sarili mong value sa paningin ng tao. Ikaw ang angat ng sarili mo, angat ka ng angat ng bangko mo. Pag tinanong naman ibang tao, tangina, dinideny ka. 'Di ba? Alam mo yan si ano, bata ko yan! Bata ko yan! Tinawagan niyo yan, Mayor, bata ka daw pala nito eh. Tangina niyo, hindi ko nga kilala yan eh. Oh, tamo, dininay ka ngayon. Ang bigat nun, sa publiko pa, dininay ka. Aray. Aray. Ang gago. Kulaong pamor. Kulaong pamor. Kaya tonto ako na kayo mga gago eh. Regular pinanonood ko yun eh. May bagong season. No, takin na may bagong season. May bagong season. Abangan natin yun ha. Abangan natin. Supporta natin si Makagago. Nag-e-enjoy ako ron sa ginagawa niya. Nag-e-enjoy ako ron. Anyways, follow-up question, brother. Ayun, malinaw yung sagot na nakuha ko, Kuya Jai, regarding doon sa kung ano yung pagdating sa status. So, sunod kong tanong, Kuya Jai, sa tingin mo ba yung pagiging, kasi yung tanong kanina ni Ate Maki is regarding sa introvert. Yeah. Sa palagay mo naman, Kuya Jai, yung pagiging nonchalant, tingin mo ba masama ba ang ano noon? Masama ba epekto sa isang personalidad na nasa labas siya? Siyempre, nonchalant ka siya, parang halos wala siyang pakialam, parang gano'n. Alam mo, ang importante kalmado. Pero kailangan matuto ka mag-react on certain situations. Kalmado ka lang, pero matuto ka mag-react on certain situations. Alam mo, lahat ng bagay na sobrang masapa. Dapat alam mo lang kung kailan gagamitin yung pagiging nonchalant mo. Alam mo lang kung kailan gagamitin yung emotions mo. Mauna kasi muna ang resulta. Hindi dapat demeanor ang inuuna. Dapat una muna ang resulta. Tsaka mo ngayon ikakabit yung emotions at demeanor na kailangan para dun sa resultang gusto mo. Ang una muna, resulta. Resulta muna. Tinan mo yung mga kabataan ngayon. Puro kayo pa nonchalant na mga putang ina nyo. May pera ba kayo sa bulsa? Kasi nga, hindi nga kasi pagiging nonchalant ang pagkakaroon ng pera. Tapo, diba? Payabang-yabang ka, taas-taas ang tingin mo sa sarili mo, pa-nonchalant ka pa, magkano laman ng bulsa mo? O baka kailangan mo pa ibenta yung pepe mo kapalit ng pera. Tama, nonchalant pa more. Nonchalant pa more. Ako diretso, una muna ang resulta. Resulta muna ang una. Ano bang resulta ang gusto mo? Tapos, anong emosyon ang kailangan mong ikabi para makuha mo yung resulta?
Yun ang punto. Anong emosyon ang kailangan mo ikabit para makuha mo yung resultang kailangan mo? Kung kailangan kalmado ka, di nonchalant ka. Sige. Kung kailangan exaggerated ka, sige, exaggerated. Tinan mo yung nakita niyo yung live selling ko? Ang daming bumili na. Mahal yung binibenta, 900 plus yun, baka kala nyo. Oh. 900 plus yun. Nasa 2,000 nga yun eh. Kapag ka naka-live selling, discounted yung presyo. Nasa 900 something. 2,000 yun eh. Eh, isipin mo, cream lang yun ha. Cream. Pero mahal nun. Mahal nun. Tanga na. Yung mga burbok pa. Puta, may cream para sa burbok. Tangina, nung bata ako, gamit ko dyan, perla eh. Sino pa rito yung gumamit ng pera para sa bulubok ng mukha nila? Perla. Oo. Gumamit ka rin ba, no? Perla? Oo, yun gamit ko nun para sa burbok ng mukha. Ayaw gumana sa safeguard eh. Ayaw gumana sa safeguard. Ginamit ko perla. O, natuyo ngayon. Effective, gumana sa akin. Pero sa akin ha. Hindi ko sinasuggest sa inyo yun. Pero sa akin, gumana. Oo. Eh ngayon, may cream mo, 900 pesos para matanggal yung burbok mo sa mukha. Sa akin, perla lang. Gumagana naman eh. Effective naman eh. Pero isipin mo, 'di ba? Kailangan mong alamin muna ano bang resulta ang gusto mong makuha sa isang senaryo. So you have your scenario, 'di ba? Ano munang resulta ang gusto mong makuha dun sa senaryo na 'yon. Tsaka mo kinikakabit ano yung emosyon para makuha mo 'yon. Ganun ang sistema. 'Yun ang paggamit ng tamang emosyon. Ang tamang paggamit ng emosyon, unahin mo munang alamin ano eksakto ang resultang gusto mong makuha. Tapos tsaka mo ngayon ikakabit kung ano man yung emosyon na kailangan para makuha mo yung resulta. Follow up, brother. Thank you, Kuya Chay. Kasi yung sagot mo na yan, Kuya Chay, na hindi nawala sa isip ko yan simula nung nakita ng personal doon sa Pande na regarding dyan sa emotion. Kung paano kontrolin yung emosyon bago ka maglatag ng emosyon. Hanapin or alamin mo kung anong gusto mo maging resulta. Isa yan sa parang naging sa akin, na nag-trigger tsaka nagpaano ng damdamin ko na talaga okay, ayos yung ni Kuya Chay, talagang malaki yung impact mo sa akin ng Kuya Chay kasi nagagamit ko yan sa pang-araw-araw ko. Good, ayos. Sunod kong tanong, Kuya Chay, itong nangyayaring crisis natin ngayon, talagang pasakit talaga yung pagtaas ng petrol. Wala pa tayong crisis. So, wala pa. Ayun nga. Intro pa lang yan. Pero intro pa lang yan. Tingnan nyo, pansinin nyo, ang bilihin hindi pa masyadong nagtataas. Ang laki ng tinaas ng crudo, ang laki ng tinaas ng gasolina. Pero ang bilihin halos hindi pa, parehas pa rin ang presyo ng mga bilihin. So ano ibig sabihin? Intro pa lang yan, hindi pa naapektuhan masyado yung mga bilihin ng pagtaas ng presyo ng crudo. Sisipa yan, ang gusto. Sigurado magiging doble presyo ng mga bilihin sa mga susunod na panahon. Sige, brother, tuloy. Ayun. Ang tanong ko, Kuya Chay, di ba, kanina naipaliwanag mo yung, sabi mo, yung time frame ng nangyayari sa atin is about 7 to 10 years. Tama? Ayun. So, market tapos, reset yun, market reset. Halimbawa po na sabi mo, kapag medyo humaba-haba yung parang kaluwalan ng isang pagkakataon, halimbawa, taong ganito, medyo walang masyadong nararamdamang hirap, tapos maikli yung kanina pinaliwanag. Tingin mo kaya, Chay, itong nangyayari sa atin ngayon, pagdating ba ng sabi mo kanina, parang maikli po ito, 2026, tama po ba? Ayun, so yung darating na mga susunod na 7 taon, kung sana may awa pa at buhay pa tayo nun, magiging mas mahirap ba yung susunod? Lagi naman, brother. Laging one is harder than the other. Lagi naman ganun eh. Tapos magkakaroon niya ng, lumilevel din yan, uma-average din yan. Kung gaano kahirap. Lumilevel din yan, uma-average din yan. So nakita ninyo yung Great Depression, di ba? Ay, hindi nyo pala nakita yan kasi hindi pa pala tayo buhay. Great Depression happened in the past. Tapos, nung nangyari yung Great Depression, medyo okay. Ang problema, sobrang tagal nga lang ng panahon ng Great Depression. So, kailangan nyo alamin yung history. Kasi, those who do not know history are bound to repeat it.
Sa mga hindi nakakaalam ng history, uulitin nyo lang kung ano yung nangyari nung nagdaan. Tinan nyo, nakita nyo, ngayon, dismayado ang tao doon sa presidente natin ngayon. 'Di ba? Kasi para naman kayong hindi natuto 40 years ago. 'Di ba? Para naman kayong hindi kasi natuto 40 years ago. Kasi nga, paulit-ulit lang naman ang nangyayari. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Paulit-ulit lang ang nangyayari. Kailangan pa bang ulit-ulitin na paulit-ulit lang ang nangyayari? Yung mga tao na parang bago ng bago, bago ng bago, bago ng bago. Tingnan mo, pansinin ninyo, Pilipinas. Sino sa inyo yung paulit-ulit yung mga problemang nararanasan? Pag paulit-ulit ang problemang nararanasan mo, ang ibig sabihin nun, hindi ka kasi matututo sa mga nagdaang pagkakamali. Hindi ka matututo sa mga nagdaang pagkakamali. Personal experience mo na yan, ha? Mas mahirap-hirap ng bahagyain tungkol sa market in general. Doon pa nga lang sa personal experience, yung iba, hindi nagsisipag-aral. Parang alam mo, bago ng bago. Inutangan ka ng kung sino man, nagpautang ka, hindi ka binayaran. Inutangan ka nung parehas na tao, poking ina mong bobo mo, nagpautang ka ulit sa parehas tao, ang tanga mo. Tamo? Bakit nangyari ang ganyang klase ng katangahan? Kasi nga, hindi ka nga kasi nag-aaral sa lahat ng mga nagdaang experience mo. Yung kasi talaga problema eh. Pag binobobohan mo, you play stupid games, you win stupid prizes. You play stupid games, you win stupid prizes. Lumaro ka ng isang laro, natalo ka, lumaro ka ulit sa susunod na laro ng parehas na strategy ginawa mong hindi gumana, alam mo matatalo ka uli. Paulit-ulit lang ang merkado. Paulit-ulit. Tatanungin mo ko, yung bang susunod, baka mas mahirap ba kaysa rito? Ako, diretso nakikita ko, magiging isa ito sa mga pinakamahihirap. Itong ngayon mismo. Baka nga tumagal ito hanggang sa susunod na mas malala pa eh. Hindi sa pananakot, ayokong nananakot, ayoko nga nagbibigay ng ganyang detalye eh. Totoo, nakalimutan ko lang na nakalive ako ngayon eh, pero kung naalala ko nakalive ako, di ko sasabihin yan eh. Nakalimutan ko lang ngayon na nakalive ako eh. Hindi kasi ako mahilig manakot sa mga tao. Ang paulit-ulit kong sinasabi, paghandaan ninyo. Ngayon, wala na, dumulas sa dila ko. Sige, sasabihin ko na lang ng diretso. Ang nakikita ko, may malaking posibilidad na itong mismong problema na to, yung problema sa Iran, na parang hydra ang putang ina, na hindi mo mapatay-patay yung ulo, for obvious reason, hindi magiging madali yan para sa Amerika. At ang nakikita ko dyan na may malaking possibility is either matatalo ang Amerika dahil naubusan ng pondo, titigilan nila ngayon ng Iran, o kailangan nilang ubusin ang Iran. Wala naman silang choice eh. Due to lack of option, it is a Pandora's box. Pandora's box yan. Hindi ko sinasabi na pinapanigan ko Iran, pinapanigan ko Amerika. Wala akong pakialam dyan, diretso. Wala akong pakialam dyan kung sino tama, sino mali. Ang pakialam ko dyan, kailan matatapos kasi apektado tayo kahit sino pa tama, kahit sino pa mali. Kailan matatapos? Ito problema. Humingi ng tulong ang Amerika sa iba't ibang mga bansa, walang gustong tumulong, putang ina. Bakit humihingi ng tulong? Siyempre, dalawa ngayon na nakikita mong posibilidad. Isang posibilidad na baka kasi naiipit na sa pondo ang Amerika o maiipit sa pondo ang Amerika kasi isang pirasong drone will only cost somewhere around 1.5 to 2 million pesos. Habang isang pirasong ballistic interceptor, somewhere around 200 million pesos. So alam mo, ang layo ng diferensya ng dalawa. Ang layo ng diferensya ng pag palipad ng Iran ng drone nila, that's costing them less than 2 million pesos. Pag i-intercept ng Amerika naman yun sa kabilang panig, it will cost them 200 million pesos. Alam mo, puta, kahit sino sa buong mundo, pag ganyan ang labanan nyo, mauubos talaga pera mo. Christopher, makikisuyo, pakimute muna. Kasi pag sobrang importante na ng topic, bigla na lang may nagagaganyan na hindi pala nakamute. Nakakasira ng momentum eh. Nakakasira ng momentum. Kasi lahat ng nakikinig sa buong Pilipinas, nasira ang momentum dahil lang hindi kayo nag-mute. Sige, isahin ko yung pangalan, Christopher L. Cabiteño. Sobrang importante ng topic tapos hindi nakamute. 'Di ba? Nakakasira ng momentum. Isipin mo, naka-live tayo ngayon. Tapos susunod niyan, magagalit na naman kayo sa akin. Parang si Kuya Will lang yun. Parang si Kuya Will. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kasi nga, pagpasok nyo rito at alam nyo nang late kayo, wag naman masyadong matigas ang muka para nakalimutan nyo pang mag-mute. Di ba? Late ka na nga, nakalimutan mo pa mag-mute, na istorbo mo yung buong meeting. Yun ang sinasabi.
'Di ba? Ang nangyari tuloy, nagiging online pagalitan session. Nakakainis. Parang naman tayo mga bata. Tangina, paulit-ulit na lang tayo diyan. Paulit-ulit na lang tayo diyan. Ganito na lang para mas masaya. Meron tayong BCGC, 'di ba? Yung manlalakbay GC. Lahat ng malilimutan mag-mute, dun ka muna sa manlalakbay GC. Yan. Matigas sa ulo niyo, 'di ba? It is a privilege na makasama rito sa Zoom meeting. Kasi alam ninyong maraming bagay na napapag-usapan dito na hindi na ila-live. Ngayon, kung hindi rin lang naman magsisipag-mute at late ka na rin naman darating at nakikipag-usap ka pa kung kani-kanino tas hindi ka rin naman interesado sa topic dito, doon ka na lang muna sa BCGC. Doon na lang muna sa BCGC. Oh. Magkakasama kayo doon ng lahat ng mga busy-busyhan. Gusto mong, gusto mong yun ang kausap mo. Yun. Sige, huwag kayo mag-mute. Sige, follow up, go. Naputol tuloy yung sinasabi ko. Marami pa akong gustong i-discuss Kaso si taga Cavite tigas ng ulo Sinabi na nga kasi na pagpasok kayo at late kayo, mag-mute kayo. Kailangan pa bang ulit-ulitin? Tinan mo, ako nga mismo pag pumapasok ako, naka-mute ako Hindi niyo napansin, pag ako pumapasok ako, naka-mute ako. Ako na mismo yun Ako na mismo yun, na ako ang nagpapa-zoom dito. Ako mismo na pumapasok dito, nagmo-mute ako. Kailangan pa ba nating paulit-ulitin yan? Paulit-ulitin? Sobrang importanteng topic, tapos may konti, nakikipaghuntahan kayo sa kung sino man, tapos tapos may konti, ako naman, pa-mute, paulit-ulit tayo pa-mute. Parang mga bata, napaka-irresponsable. Yung president ng Cavite, bigyan nyo nga ng sanction. Hindi pwedeng ganun na lang. Bigyan yung sanction para nadadala. Kasi it is a privilege na makasama ka sa Zoom meeting ko. Ngayon, ang titigas ng mga muka, late ka na nga dumating, tapos hindi ka pa naka-mute, 'di ba? Ano ba namang pagpapasok ka sa classroom? 'Di ba nakikita niyo sa classroom nakakahiya pag pumapasok ka sa classroom ng late ka? Nakakahiya. Oh. Ngayon, matuto naman kayong mahiya. 'Di ba? Kailangan ko pa bang sabihin matuto kayong mahiya? Late na nga darating, tapos naka-unmute pa, tapos nakikipagkwentuhan ka pa sa mga katabi mo. 'Di ba? Mahiya naman. Konti lang, kahit konti lang nahiya. Ngayon naiintindihan ko na yung mga teacher ko nung elementary at saka nung high school kasi kupal din ako estudyante. Raw 5 ako Raw 5 Sa ingay-ingay ko pa. May isang pagkakataon dati, takina, hindi ko makakalimutan to. Pwede mo sabihin child abuse na to yung teacher ko dati. Paano? Hinasa gilid ko, kumakanta kami Salbakuta. Nang mainlaba ako sa iyo, kala ko pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, tumabas din ang tunay na kulay. Tapos pumasok ngayon yung teacher. Tapos yung katabi ko, tuloy-tuloy pa rin yung pagkanta niya. Tuloy-tuloy yung pagkanta niya, ako na may nagtatambol. Tatambol ako na ganyan. Tapos hindi pa rin ako tumitigil sa pagtatambol. Yung isa, gilid ko, bumubulong na lang. Ako tambol pa rin. Tapos yung teacher ko, syempre siguro naburat na siguro sa akin, ganun. Pinatawag ako sa harap ng classroom. Tapos sabi niya, punta ka rito, halika rito, Chichester, putang ina ka, halika rito. Punta ako ngayon doon sa harap. Tang ina, nakakaya talaga to. Doon sa blackboard, sabi niya, ito, dito sa blackboard, dito ka magtambol. Pero gusto ko gagamitin mo ulo mo, pantambol mo. Putang ina mo, gumaganon-ganon ako sa blackboard doon. Putang ina, dong. Hindi ko makakalimutan, takina, child abuse yung ginawa sa akin ng teacher ko nung bata ako Pero tumino ako dahil dun. Pinantambol ko yung ulo ko ng blackboard. Hindi ko makakalimutan yung teacher ko rin. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung teacher ko na yun Naalala ko nga yung pangalan Siyempre, hindi ko nababanggit kasi naka-live to Pero gumana yung ginawa niya sa akin. Anyway, sige. Tayo susunod na tanong mo. Dami ko pa sana gustong i-discuss Kaso nga lang, naipit tayo dahil doon sa isang pirasong hindi na naman nakamit. Paulit-ulit na lang tayo dyan Sige, go. Alam ko na. Sige, mamaya pag-usapan natin. Officers meeting, mamaya meeting tayo. Bigyan natin ng sanction yan, hindi pwedeng wala. Pag na-call out ka, dahil hindi ka naka-mute, may sanction ka. Sige. Sige, go. Yan naman na kaya, Chay. Salamat po. Sige. Susunod na lang po ulit. Okay, sige. Ching, Cavite, go. Brother, good evening. Hello, brother. Tamo, nakikinig yung mga taga-Qatar, Yung mga Qatar, sila mismo yung binobomba ron, Hindi tuloy naintindihan ng masyadong maayos yung topic na pinag-uusapan natin kasi may isang piraso matigas ang muka. Ching, go. Yes, Brother Jay. Tanong ko lang,
Sa tingin mo, isa pa sa pinaka malalang nangyari sa atin as a species, yung burning of Alexandria. Diretso? Oo sobrang dami kasing information na nandun sa ano na yun sa library na yun Hindi lang yung hindi lang yung pati yung buong community nila. Matatalinong tao yung mga taga Alexandria na yun Kaya nga sila nagkaroon ng ganun Yung library ng Alexandria na doon na lang ilalagak lahat ng karunungan ng maraming iba-ibang bansa. Technically, ang sistema nun parang United Nations yan Pero doon sa Alexandria na yan, United Nations Wisdom yun lumalabas. Iba't ibang mga bansa ang nagsipag-ambagan para makapaglagay sila ng sarili nilang scroll dun. Ang problema, sinunog yun. Kung bakit sinunog, hindi natin masyadong sigurado. Kasi maraming iba-ibang version kung bakit sinunog yan Pero alam mo, bumagsak talaga tayo dyan Bumagsak talaga tayo as a species. Kasi ang daming baka nga may possibility hindi lang natin alam. Baka yung library sa Alexandria, wala tayong malay baka nandyan yung ibang mga scroll ng Egyptian Empire kung paano nila nabuo yung Pyramid of Egypt Kasi ngayon wala tayong masyadong makitang information Wala Ako rin nag-search ako diyan puta. Hinanap ko talaga kung paano nakukuha yung bato galing sa napakalayong lugar, 600 kilometers. Tapos dadalhin sa Egypt para itayo ng Pyramid of Egypt. Tapos kung paano nila yung granite lang Puta, yung granite mas matigas pa yung kaysa sa steel. Pero nakakaukit sila ng disenyo na malinaw yung disenyo, mukhang laser yung pagkakagawa. Hindi mo magagawa ng yan, tiktikan lang, titiktikin mo, granite, matigas pa sa bato yun Ay, matigas pa sa matigas pa sa bakal. Puta, titiktikin mo, tapos precision, hindi nabibiyak ng wala sa hulog. Ang hirap nun. Meron yung yung isa sa mga parang yung pinaka obelisk yata tawag doon, yung pinakaduluhan ng pyramid, merong doon sa Egypt. Tapos merong isang parte doon na mukhang pinilit burahin, pero hindi nagtagumpay yung sumubok burahin. Dahil sobrang tigas na bato talaga nun. Sobrang tigas. Yung 90-degree angle na lang Puta, paano mo magagawa yun na makinis yung 90-degree angle mo? Na as in, pag tinignan mo ng laser precision, puta, wala talagang walang alog. Walang pag ganong-ganong, parang alon-alon. Wala. Diretso, 90 degrees. Hindi natin alam kung paano ginawa yun. Wala tayong alam na technology nila nung unang panahon na yun kung paano nila nagawa yun. Yun nga rin sa sa ibang parte ng nakalimutan ko sa India ba yun. Yung isang simbahan doon ng Hinduism yun kung di ako nagkakamali. Yung isang simbahan doon, ginawa nila yun from isang buong bloke ng granite. Tapos ang alleged na sinasabi nila yung simbahan daw na yun, mula daw sa loob palabas ang pagkakagawa. Mula sa loob ng granite na, as in, bundok yun gumawa sila ng simbahan sa loob ng bundok na yung bundok na gawa sa granite. Tapos inuka yun, tapos precision, laser precision, walang pagkakamali. Syempre, magkamali ka lang ng isang palo lang, pinas yun sigurado. Pero hindi, sobrang galing ng pagkakagawa As in, talagang, ang accurate na accurate. Buong simbahan ginawa galing sa isang bloke ng granite. Ang tindi. Ewan ko, feeling ko nandun yung details nun. Nasa Library of Alexandria. Feeling ko lang, hula ko lang. Kasi technically, wisdom yan kung paano umukit ng granite na meron sa iba't ibang parte ng mundo. So it is a common wisdom kung paano umukit ng granite na meron sa iba-ibang parte ng mundo yung produkto nun. Pero yung paraan kung paano nila nauukit yung granite, wala tayong alam. Kasi wala tayong idea paano nila naukit yun dati nung panahon nila. Ngayon, madali na. Kasi because of modern technology. Pero nung mga panahon nila, hindi natin alam kung paano nila nagagawa yun. Sila mismo. Wala tayong alam na tools nila para dun sa polished granite na yun kung paano nila nagagawa. So malaki talaga naging impact nung kawalan ng information na nasunog doon sa Library of Alexandria. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Just to add down din, brother, regarding doon, kung paano nila na-acquire yung knowledge na yun, ang ginagawa nila doon is, every time na magkakaroon ng port call, may dumadating na bagong barko,
Yeah. let's say galing sa ibang bansa or sabihin natin East Asia, meron silang nire-require na mag-donate kayo ng scroll or papyrus na papel, tapos kinokopya nila yun. After nilang kopya yun, binabalik nila yung original. Meron silang copy. That is how they store the knowledge in Alexandria. Unfortunately, nasunod yun. Yun nga no? Tangina, sayang yun. Galing no information mo na yun Sayang. Sayang nga talaga. Alam mo, siguro kung nag-e-exist pa yung na yan, yung Alexandria na yan, siguro baka naka-live kasi ako pero baka puntahan ko yun kung sakali man. Alam mo, ang interesado akong puntahan ngayon yung yung Vatican Archives Tingi lang ng permit daw, merong ilang parte nun, baka pwedeng pasukin kung makakahingi ka ng permit. Ako naman, controversial enough ako dito sa Pilipinas. Kahit pa paano, nakakuha ko ng konting traction Baka sakaling pwede na siguro yung konting information na meron sa akin tungkol sa Pilipinas. Baka sakaling makahingi ako ng konting access man lang kahit sa Vatican Archive. Hindi ko lang sigurado, nakadepende siguro yun, syempre, kung aaprobahan. Pero meron naman tayong Pilipino na cardinal dun Meron tayong Pilipino na cardinal dun. Follow up, brother. Yun. Thank you, Brad. Do you think yung, ayaw ko lang kung, I'm sure na familiar ka, pero doon sa yung Kardashev scale, when it comes to, yung sophistication ng isang civilization, do you agree na wala pa tayong nare-reach na single level doon? Wala pa, brother. And alam mo ba yung Wala pa. Wala pa. And, kasi tinan mo, tungkol dun sa kapangyarihan in general. Isipin mo, yun lang isang parte nun, yung kapangyarihan lang diba? So, yung parang level 1 na type ng civilization, kaya niyang i-harness yung mismong solar system niya. So, tayo naman, nagagawa naman na natin yun Kasi yung araw, nakakakuha tayo ng konting energy, pero hindi pa sa ganong scale. Tapos susunod dun, maraming between na yung kaya nilang i-harness yung kapangyarihan. Tapos susunod dun, yung buong galaxy nila kaya na nila mag-harness ng kapangyarihan nun. Pero ito problema kasi, brother Tingnan mo, isipin mo isa sa mga problema, yung wala tayong makitang ganun species So ano nangyari? Asa na yung iba? Hindi ko alam kung nasan yung iba. Maaring tayo yung una, maaring tayo yung huli. Pero maaari din namang they're among us o maaari din namang nasa multiverse that tayo lang talaga nag-e-exist dito at merong pumapasok dito para lang mag-monitor sa atin o kung ano man. Hindi natin alam Pero yung karunungan ng sanlibutan, napakaliit pa nito Ang liit, hindi pa nga natin makita dulo ng universe isipin mo nakapag-launch tayo ng isang telescope, yung Hubble Space Telescope. Yung Hubble Space Telescope, they have arrived to the conclusion that the universe is somewhere around 13.5, 13.6 billion years old na. Tapos nag-launch sila ng bago space telescope. Ngayon, they're now looking into the possibility na 26 billion years old na daw ang universe dahil doon sa sobrang layo ng ilaw na nakikita nila mula dito sa mundo. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin pala, wala pa tayong malay nung una nakapag-conclude tayo, akala natin 13.6 billion years old na universe. Dahil lang yun ang pinakamalayo nakikita ng Hubble Space Telescope, akala natin ngayon 13.6 billion years old na ang universe. Tapos mala-mala mo, pagka-launch ng bago space telescope, putang ina mo, doble. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pag nag-launch tayo ng isa pang mas malakas na telescope pa, putang ina mas malayo na ngayon ang edad na universe. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi natin alam kung gaano na talaga katanda tong universe na to. Wala tayong malay. Wala tayong malay doon sa pinakamaliliit, wala tayong malay sa pinakamalalaki. Isipin mo yun nga lang Isipin mo ang alam natin for the longest time na tinuturo sa science school, sa mga eskwelahan natin, sa science subject, ang tinuturo sa atin, atom, tapos may subatomic particles, protons, neutrons, electrons. 2011 lang nila, 2011 of all the times that have come past throughout the entire humanity, 2011 lang nila na-discover na meron pa palang mas maliit pa kaysa sa subatomic particles, ang tawag quarks. Tapos nalaman lang nila yun, 2011 lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin updated yung libro ng mga, ng siyensya natin. Hindi pa naman tinuturo sa eskwelahan yan. Kayo ba, nakabalita ba kayo sa mga anak nyo, tinuro na sa eskwelahan yung quarks? Ang alam pa rin hanggang ngayon, ng educational system natin sa Pilipinas na tinuturo sa mga estudyante, hanggang ngayon, ang tinuturo pa rin nila, subatomic particle pa rin. So, meron kang atom, meron kang subatomic particles, protons, neutrons, electrons. Pero yung quarks, ewan ko kung tinuturo na sa eskwelahan yan. Ako, duda ako.
Palagay ko hindi pa na-update ang educational system para isama yung quarks sa sa curriculum natin. At outdated ang educational system. Isipin mo educational system na yun ng buong mundo Educational system ng buong mundo. Outdated pa. Bakit outdated? Kasi lagi na lang may bagong nadidiscover. Pero yung mga bagong nadidiscover, I think it is nothing compared to all the wisdom of the universe in general. Kasi nandito lang tayo sa isang tiny speck of the vastness of the universe that we call planet Earth. Ang tawag natin planet Earth. Pero tawag natin yun. Tayo yung tumawag dyan ng planet Earth. Pero isipin mo ngayon kung gaano kalawak ang universe, pero dito pa nga lang sa loob ng Milky Way galaxy natin, hindi pa natin natutuklasan yung technology kung paano tumawid sa kabilang planeta lang nang hindi sumasabog Pansin niyo yun? Hirap na hirap pa tayong magpapunta sa kabilang planeta ng tao. Puro robot pa lang napapapunta natin dun Hindi pa tayo nakakapagpupunta ng tao ron. Hindi pa nga natin alam kung paano terraform ng planeta na effective na terraformation ng planeta. Hanggang hindi pa natin alam. And you're welcome to say na may mga theories naman dyan. Dalawa, sabi ni, sige, nakikinig din ako dun. Sinabi talaga, dalawa talaga ang paraan of terraforming. Isang pasasabugin mo yung kung saan man, dun sa loob ng planeta na yun, nunukl mo yun, tapos, matutunaw nga yung yelo, tapos magkakaroon kayo liquid water. Sige, okay, understood na yun. Tapos meron pa isa pang paraan. So, merong mabilis, merong mabagal. Dalawa ang paraan ng terraforming. Pero ang tanong ko sa'yo, nasubukan na ba yan? Diba? Wala pa tayong paraan eksakto na nasubukan na kung paano mag-terraform ng planeta. So hanggang ngayon, problema pa rin tayo kung paano magiging multiplanetary. Putang ina, papasok na World War 3, hindi ba halata? Papasok na World War 3. Mauubos tayo pag nagkaroon ng nuclear war. Sipin mo yun, pag nagkaroon lang ng nuclear war, sabi na iba, hindi daw ikasapat para pasabugin ng buong mundo. Hindi talaga sapat pag isang nuclear, pag isang nuclear bomb lang ang pinasabog mo. Paano kung pare-parehas ng mga bansa yung sabay-sabay nagpalipad ng mga nuclear weapon nila? Kasi nakakita sila ng isang piraso na nagpalipad ng nuclear weapon. Yun ang deterrent Natanong mo bakit hindi na ulit nagkaroon ng nuclear war mula nung panahon ng Hiroshima at Nagasaki? Kasi nga, pag may nagpalipad na isa, maraming bansa ang nuclear powered. Maraming bansa may nuclear weapon. Ano ba palagay nyo? Hindi sila magpapalipad na sarili na nuclear weapon? Pag merong isang pirasong bansa lang na nagpalipad, sabay-sabay yan, domino effect yan. Tapos magkakaroon tayo ng nuclear winter, tapos alam mo, extinct na yun ang sangkatauhan. Walang nag-uusap ng ganyan. Pag nagkaroon tayo ng nuclear winter, extinct ang sangkatauhan. Magkakaroon ulit tayo ng parang katulad nun sa panahon ng mga dinosaur. Kaya nga tingnan mo, sabi ni Einstein, yung alam ko kung paano magsisimula yung alam ko kung anong weapon ang gagamitin nila sa World War 1, World War 2. Alam ko kung anong weapon ang mga gamit nila diyan. Pero pagdating ng World War 3, hindi ko alam kung anong weapons ang gagamitin natin para sa World War 3. Pero ang susunod na weapon pagkatapos ng World War 3, sticks and stones na lang. Sabi ni Einstein yun. Check nyo. Tamo, ultimo si Einstein alam niya. Kasi sa kanya nga kasi nanggaling yung equation ng E is equals to mc squared. So ngayon, alam niya capability ng mga bagay na pinagagawa niya at ng mga calculation na inilabas niya sa publiko. Pero hoping lang siya. Hoping siya na sana hindi gamit as a form of weapon. Kasi alam niya rin kung anong capability nung ginawa niya. Siya gumawa na, alam niya capability ng ginawa niya. Kaya ako in general, diretso, kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, paulit-ulit ako na sinasabi, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo, mag-ipon kayo, hindi lang ng pera, kundi pati ng mabubuting gawa sa Panginoon Diyos ninyo. Kasi hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay na to. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay na to. One of those days, we may probably go extinct. Handa ka na bang humarap doon sa gumawa sa'yo? Handa ka na bang humarap sa gumawa sa'yo? Paulit-ulit kong sinasabi yan at matagal na ako sa social media. Inabot na lang ako dito, tangina, nagkatahig na lang ako dito sa social media. Paulit-ulit ako na sinasabi. At dun sa mga nakinig, umalagwa ang buhay ninyo. Now, it is time to move. Umalagwa na buhay nyo, kumita na kayo, gumawa na kayo ng sobrang daming kabutihan. Hindi sa pananakot, pero hindi mo naman alam kung ano ilalabas ng susunod na panahon. Tangina, yung nangyayari na yan sa Middle East, I have been watching and I have been monitoring Middle East since I was 16 years old. 16 years old pa lang ako, tinitignan ko na yan, pinanonood ko na yan. 16 years old pa lang ako, iniisa-isa kong kung alin-aling mga bansa ang nagyagera dyan sa Middle East. Bantay na bantay ako dyan. Isa sa mga pinakapaborito ko yan.
Isa sa pinaka-paborito kong topic kung ano nangyayari sa Middle East. Hanggang ngayon pa lang ako nakakita for say almost 20 years. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang karaming bansang sabay-sabay naggegera at the same time in just a matter of 24 hours. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganyan at napakatagal na panahon ko nang binabantayan yung Middle East na yan. Napakatagal na panahon ko nang tinititigan yan. Sa haba ng panahon na binabantayan ko ang Middle East at saka yung mga gera dyan, ngayon lang ako nakakita ng panahon kung kailan sabay-sabay in just 24 hours, nagbobombahan ng sobrang daming bansa. Kaya nga sabi ko sa inyo Pilipinas, papaalala ko lang at papaalala ko lang at papaalala ko lang. Hindi ako religious leader. Alam nyo naman yan eh. Diba? Alam nyo naman si Raulong tawa ko minsan panahon eh. Paulit-ulit ko na nasabi yan. Pero paulit-ulit kong rin sinasabi sa inyo, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay na to. Uulitin ko, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay na to. Mag-ipon ka ng maraming pera, pero mag-ipon ka rin ng maraming mabuting gawa sa paningin ng Panginoon na hindi mo pinapakita kahit kanino. Para pagharap mo ngayon sa Kanya, prepared ka. Hindi ka lang mayaman sa buhay na to, mayaman ka pa sa mabubuting gawa na pagharap mo sa paningin ng Panginoon mo, sigurado ka at hindi ka kakaba-kaba. Yan, sabi mo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti, pananampalataya na lang. Walang nakasulat sa Biblia, hindi kailangan gumawa ng mabuti. Walang nakasulat na ganun. Nalilito yung iba. Akala nila pag sinabing hindi ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi nang mabubuting gawa, maging tamad ka na lang at huwag ka nang gumawa ng kahit ano. That's fucking ludicrous. That's fucking stupidity. Ano ba palagay mo? Magpapapasok ang Diyos sa walang hanggan ng mga tamad na tao? Gano'n ka kabobo para isipin mo na yung walang hanggan parang kasing ikli lang ng buhay na to at okay lang maging tamad ka dun. Kaya yung mga pastor ninyo na nagtuturo sa inyo ng katamaran, tangina diretso, itapon nyo na yung mga pastor nyo na yan. Dadalhin kayo sa impyerno ng mga bobong, gagong, tamad na pastor. Dadalhin kayo sa impyerno ng mga siraulong yan. Pananampalataya na lang daw, wag na daw gumawa. Hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti, kailangan lang manampalataya lang kay Lord Jesus Christ. Ano, tamad ba ang Diyos? Ang Diyos ba promotor ng katamaran? Ano, ang Diyos ang promotor ng katamaran? Hindi. Yung mga pastor ninyo ang promotor ng katamaran. Tingnan mo, kung makapiga nga ng 10% yung mga hayop na yan, kailangan mo pa magsumipag para lang kumita ka eh. Para lang maibigay mo sa kanya 10% na sweldo mo eh. Tapos hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti. Yung bang paghahanap buhay ng marangal, mabuti bang gawa yan o masama? Mabuti. Oh, hindi na pala kailangan gumawa ng mabuti, edi huwag ka na rin magtrabaho. Bobo, putang ina. Bobo, tang ina. Grabe, ang tindi ng kabobohan at kagaguhan ng mga pastor. Ang tindi. Sobrang tindi ng kabobohan at kagaguhan ng mga pastor. Tangina, nakasulat nga sa Biblia eh, di ba? Work out your own salvation with fear and tremblance. Nakasulat sa Biblia yan eh. Tinatrabaho ang kaligtasan. Na oo, mananampalataya ka, that's the first step. That's the first step. Ano ba palagay mo? Nangamatay yung mga nangamatay yung mga unang kasama ni Kristo nang tatamad-tamad sila katulad ng pastor mo? Ano palagay nyo? Nangamatay yung mga naunang Kristiyano nang tatamad-tamad sila dahil okay lang palang hindi na gumawa ng mabuti at ang kailangan palang gawin ay manampalataya lang kay Lord Jesus Christ? Tangina. May mga tao talaga, tangina, grabe, manliligaw talaga ng kapwa-tao. As in, nanliligaw talaga. As in, sadya, para lang makuha yung pera ninyo, gumagawa sila ng mga doktrina na madali lang ang kaligtasan. Buti pa nga yung brown man survival, okay pa eh. Nakita nyo yung brown man survival? Di nyo alam kung ano yun, oh. Banda yun, banda. May mga brown man revival pala yun, hindi pala survival. May mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha. Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Marami ang namamatay sa maling akala. O bang! Buti pa yung Brown Man Revival. Banda sila, pero naiintindihan nila hindi madaling makuha ang kaligtasan. Buti pa Brown Man Revival. Anyways, Ching, follow up, go.
may nabasa ako, brother, na quote galing kay Xenophas. And ang sabi niya, if the horse is as smart as a human, do you think that their God is created in their own image? Ano masasabi mo doon, brother? Hindi ako sigurado. Hindi ko pa narinig yun eh. Hindi ako sigurado. Mahirap sumagot sa bagay na hindi ko naiintindihan eh. Alam mo, diretso, merong mga nagsasabi, at ito sabi lang naman, nakita ko to as a form of conspiracy theory, na yung maraming mga religion ngayon, it is just the latest version of what has happened in the past and what the narratives are in the past. Merong nagsasabing ganun eh, na yung religion ngayon, parang narrative na latest version lang ng mga nauna ng pinaniwalaan. Kasi yung virgin na, yung konsepto ng pinanganak ng virgin, meron na yan mga nauna pa eh, madami. Tapos yung parang, kasi rule of the universe kasi paulit-ulit lang eh. Yung rules of 3 paulit-ulit, rules of 12 paulit-ulit. So makakakita ka ngayon na maraming 3. Maraming 12. Marami kang makikitang ganun in the past eh. So ngayon diretso sa akin, ang nakita ko, ang hinahanap ko na lang ngayon na nakita ko common denominator ng halos lahat ng religion, gumawa ka ng mabuti sa paningin ng gumawa sa lahat ng bagay at hindi sa paningin ng mga tao itatago mo yun. Yun ang kayamanan mo sa kabilang buhay. Yun ang nakita kong common denominator ng halos lahat ng religion eh. Naiibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo, tapos yung kadugtong na pag-ibig nun, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo, alang-alang sa pag-ibig sa Diyos. Yun ang nakita ko, yun ang common denominator ng halos lahat ng religion. Wala ka halos makikitang religion na hindi nagtuturo ng ganun. Yun ang mapapansin mo. Halos lahat ng religion, whether it be Christianity o maliban na lang siguro yung way of living na parang katulad nung kay Buddha, diba? Ang sa kanya, di naman religion yun, way of life daw yun eh. So, hindi siya parang surrounding around the deity. Hindi ganun. Way of living yung Buddhism. Pero hindi yun surrounding around the deity. Pero generally, ang mapapansin mo, ang pinaka-common denominator ng mga theist, maniwala ka sa gumawa sa lahat ng bagay, tapos lahat ng kilos mo dapat towards ang reasoning at ang dahilan kung bakit mo ginagawa yun para matuwa sa iyo yung gumawa sa lahat ng bagay. Yun ang nakita kong common denominator. Follow-up question, brother. Thank you, brother. So, yun lang muna, brother. I'll have some research to do. Galing, brother. Okay, sige. Pampanga, go. Magandang gabi, sir. Sir, tanong ko lang po. Record ba kapag matalino ka, marami kang pera? O meron Hindi. mga tao na matalino pero hindi interesado sa pera? Hindi. Pag sobrang talino mo, hindi ka mag-focus sa pera, brother. Pag sobrang talino mo, hindi ka mag-focus sa pera. Remember that having too much money is simply a byproduct of your wisdom. Or your evil thoughts. Pwede yan eh. It swings on both ways. Pag sobrang talino mo, hindi ka magpo-focus sa pera. Bakit? Tingnan mo. Pansinin mo. Halos lahat ng mga naunang tao, hindi ko nga alam kung dapat ko ba ilabas sa internet ito eh. Pero alam mo, this wisdom is far beyond the concept of money. Sige, alang-alang sa inyo mga kapwa-tao, lalabas ko to. Hingi na lang ako ng share ninyo. Kahit yun na lang ang kapalit. Share nyo na lang tong video na to. Share nyo tong live na to. Sige, alang-alang sa inyo. Sige, ilalabas ko. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sobrang daming pera nang hindi ka hirap na hirap. Hindi. Sige, pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sobrang daming pera hindi ka hirap na hirap. Share nyo to ngayon na. Tapos type done kapag na-share nyo na. Saya na sa YouTube, share nyo to. Tapos type done kapag nagawa nyo na. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sobrang daming pera nang hindi ka hirap na hirap. Ito, sobrang dali lang to. Pag sobrang talino mo, hindi ka mag-focus sa pera. Hindi sobrang tindi ng importansya ng pera. Especially when your wisdom goes far beyond politics. Pagka pupolitiko ka, kailangan mo talaga sobrang daming pera. Pero pag hindi ka pupolitika and you're trying to go beyond the solar system, hindi mo pagtsatsagaan yung pera. Hindi. Type done kapag na-share nyo na.
Ganito. Paano ba gumawa na sobrang daming pera? Ito, oh, ano nangyari? Nag-loading. Wala yung ano ko. Nawala yung ano ko. Zoom ko. Wala yung wifi. Hindi, nawala yung Zoom ko. Nakakonekta ba ako sa'yo? Hindi ko alam. Sige. Yes, boss. Okay na ba? Okay na. Nawala ako. Ha! Dapat ba i-discuss ko to? Hanggang ngayon tuloy nakapaisip ako pero nakahingi na ako ng kapalit eh. So wala ngayon akong choice. Kailangan kong panindigan dahil nakahingi na ako ng kapalit. Whew. Paano gumawa ng sobrang daming pera? Tingnan mo. Pagka sobrang talino mo, tatanong mo, mandatory ba marami kang pera? Hindi. Hindi mandatory maraming pera. Tingnan mo. Isipin mo i-check nyo lang yung mga naunang propeta, you understand eh. Hindi lahat ng mga naunang propeta mayaman. Ano nangyari? Def Bulacan nag-start daw ng screen sharing. Ano kaya sinishare niya sa screen niya? Brother! Ano nangyari? Oh, meron screen sharing daw. Pamute muna, pamute. Brother, nawala rin. Nawala. Oh, nawala daw. Okay, sige. Tangina no, pagka ganito yung usapan eh. Hindi ko rin maintindihan pagka sobrang deep nung conversation, lalo na dito sa grupo natin. May nangyayaring kakaiba. Nakikita niyo yan? Hindi lang naman ako nakakapansin yan, ang dami. Kahit yung mga nasa audience ko dati, sa live, napapansin din nila yan, kakaibang mga bagay na nangyayari pag sobrang deep ng conversation eh. Pero tingnan mo, sige. Naririnig ba ako dito maliwanag? Thumbs up nga ako, naririnig ako. Patingin lang ng thumbs up para lang sigurado. Okay, good, sige. Ito. So, ang tanong niya, mandatory ba na magkaroon ng sobrang daming pera kapag ka sobrang talino mo? Hindi. Hindi mandatory yun. Bakit? Kasi, kahit anong gusto mo, ibibigay sa'yo eh. Kahit anong gusto mo. Pag sobrang tindi ng talino mo, kahit ano ibibigay sa'yo. Kahit ano. Si Solomon, diba? Hindi siya humingi ng sobrang daming pera. Pero tingnan mo, ang hiningi niya, hindi birong karunungan. Isa sa mga halimbawa si Solomon eh, na automatic kasi talaga dadami, pero hindi mandatory. Hindi mandatory. Ulitin ko, hindi mandatory. Automatic lang, byproduct, dumadami talaga. Yun talaga magiging normal. Mamamatay ka ng sobrang daming pera. Yun ang normal. Yun ang common. Pero, mandatory ba siya? Hindi. Hindi siya mandatory. Bakit? Kasi, tinan mo yung konsepto ng pagkakaroon ng maraming pera, ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, meron kang sobra-sobra para sa sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng maraming pera. Meron kang sobra-sobra para sa sarili mo. Ngayon, mandatory ba kailangan sobra-sobra ang meron sa'yo? Hindi. Bakit? Kasi lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra masama. So ngayon, alam mo na kapag ka ang pera sumobra sa'yo at pumasok sa puso mo, tapos ka. Ganyan yung nangyari dun sa mga iba eh. May mga nauna. Meron ng mga nauna sa akin na nakita ninyo mismo sa mga sa harap ninyo. Maraming nauna sa akin na nakita nyo sa harap ninyo. Hindi pa ba bago sa inyo na meron kayong nakita na isang influencer o vlogger pa lang siya noong mga panahon na yun, na dating matinong vlogger, na dating maayos na vlogger, tapos maya-mayang konti, ang yabang niya na. Tapos maya-mayang konti, sobrang arrogante niya na. Tapos leveling yan eh. Sobrang yabang, papunta na sa pagka-arrogante. Tapos mula sa pagka-arrogante, papunta na ngayon sa pagkamata pobre.
Nakikita ninyo yan. Meron yan. Sobrang dami yan. Baliktad pala. Una muna yung pagka-arrogante. Sumunod yung yabang. Pagkatapos ng yabang, pagkamata pobre na. Yung pagka-arrogante, makikita mo kilos nila. Ang pangit ng kilos. Arrogante. Nagpapakasira sa bagay na naiintindihan nila. Alam kasi nila sikat sila. Tapos susunod na level, nakikita ninyo, yabang. Nagsasalita na ng mga bagay na hindi totoo at nagpapakita ng mga bagay na hindi totoo para pataasin ang social value nila. Lalo pa silang sumikat, nagpapakita na sila ng mga bagay na hindi totoo. Tapos ang kasunod nun, pagka mata pobre na, nanlalait na sila ng kapwa-taong nasa ilalim nila. Yan yung makikita mo eh. Mandatory ba dapat na kapag ka matalino, maraming pera? Hindi mandatory yun. Lahat ng bagay na sobra masama. Pero, paano ba magkaroon ng sobrang daming pera? Ayan, tinan mo, pinapangalanan nga nila. Tamo. Pinapangalanan nila. Ayan, tinan mo, makikita mo ngayon isa-isa. Kilala ng mga tao. Kung sino-sino yung mga naging arrogante, sumunod naging mayabang, sumunod naging mapanlait ng kapwa-tao. Mata pobre na ang tawag, mata pobre. Mapangmata ng kapwa-tao na nasa ilalim nila. Dinilit niya tuloy, kinabahan siya. Huwag ka mag-alala, wala namang problema ron eh. Kasi opinion mo naman yun eh, 'di ba? Wala akong nakikitang masama sa paglalabas ninyo ng opinion ninyo. Ayan o, tinan mo. Tinan mo, pinapangalanan talaga nila isa-isa. Ayan o. So makikita ninyo sa live ko, naiintindihan nila at nakikita nila mismo. Pinakita ko sa inyo pattern, 'di ba? Ang pattern, sumikat ng bahagya, naging arrogante. Sumunod ng pagiging arrogante, naging mayabang. Bumibili ng mga bagay na hindi naman nila afford, tapos hulugan, tapos sasabihin nila kinash nila. Para lang makapagyabang. O nanghihiram ng kung ano-ano para ilabas sa mga tao, papakita kunyari kanya daw yun. Tapos susunod nun, mapanlait na ng kapwa-tao. Mapanghamak na sila ng mga taong nasa ilalim nila. Nakikita niyo yung sunod-sunod na yan eh. Arrogante, mayabang, mata pobre. Yun ang pagkakasunod-sunod eh. So nakikita ninyo ngayon, marami nang nauna sa akin sa social media na mga bumagsak na ang mga pangalan. Maraming nauna sa akin. Ayan o, tinan mo, iniisa-isa nila dito kung sino-sino yung mga nakita nila yung patterns na yun. Pero wala pa rin talagang tatalo sa karunungan. Paano ba talaga magparami ng pera? Paano magparami ng pera nang hindi ka hirap na hirap? Hindi ganun kakomplikado pag sobrang talino mong tao. Hindi ganun kakomplikado. Paano ba magparami ng pera? So let's start with the idea na saan mo ba kasi makukuha ang pera? Ikaw mismo as a private individual, saan mo makukuha ang pera? Ang pera nakukuha sa kapwa-tao din. Tama? Paano gagawin? Dalawa. Produkto o serbisyo. Dalawa. Produkto o serbisyo. Tapos merong mga in-between na mga kakaibang hibig-jibig sa paligid. Meron pang iba pa. Produkto o serbisyo. Yan ang pinaka-common. Dalawa. Produkto o serbisyo. So ano gagawin mo? Kukumbinsihin mo ang tao na bumili ng produkto o i-hire ka sa serbisyo mo. Tapos may mga hibig-jibig pa rito sa paligid. Pero dahan-dahan ka na rito sa iba. Kasi hindi malinis yan. Hindi malinis itong iba. May parte dyan marumi. Franchising, networking, may mga parte dyan marumi. Hindi na produkto, hindi na serbisyo yan eh. Hindi na eh. Franchising, hindi produkto yan. Yung franchise, hindi produkto yan. Hindi rin serbisyo yan. Ano yan? Pangalan, binibenta mo. O, diba? Hindi produkto, hindi serbisyo. Somewhere in the middle. So medyo trouble ka na ngayon dyan. Medyo masakit na sa ulo yan. Somewhere in the middle yan, delikado yan. Pero produkto, serbisyo, as long as hindi panloloko, wala kang problema, madali. Produkto o serbisyo. Ngayon, hatanong mo yan. Ang hirap kasi magbenta ng produkto. Ang hirap magbenta ng serbisyo. Diba? Ang hirap magbenta ng produkto, ang hirap magbenta ng serbisyo. So ano nangyayari? Ang nangyayari, hirap na hirap sa pagbebenta. Hirap na hirap. May paraan kasi. May paraan. Ito sobrang simple lang nito eh. Hindi ko nga dinidiscuss ito sa kung saan-saan at kung kanino eh. May paraan para madali. Alam mo paraan? Balik ka uli sa basic. Ano basic?
Kanino galing ang pera? Sa tao. Gusto mo ng maraming pera papunta sa'yo? Kailangan mo ng maraming tao na handang ibigay sa'yo yung pera nila. Tama? Basic. Kapalit ng ano? Ng produkto o ng serbisyo. Tama? Kapalit ng produkto o serbisyo, ibibigay nila sa'yo yung pera nila. So ano kailangan mo? Ulit-uli, kailangan mo ng maraming tao. Ano kailangan mo? Maraming tao, ibibigay sa'yo yung pera nila, tapos tutumbasan mo yun, hindi pwede binigay lang sa'yo pera. Kailangan mo ng produkto o serbisyo. Produkto o serbisyo. Tanong, paano ka ngayon magkakaroon ng maraming tao na handang ibigay sa'yo yung pera nila kapalit ng produkto o serbisyo? Yan na ngayon yung pinagtsatsaga-tsagaan nilang pag-aralan sa eskwelahan. Yan na ngayon yun. Yan yung pinakakomplikadong parte. Pero may paraan na hindi ganun kakomplikado. It will just take some time. It will just take some time. Medyo matagal lang. Medyo matagal. Pero hindi ganun kakomplikado. Bibigay ko na ba sa inyo? Ready na ba kayo? Pa-share muna ako na itong live ko. Live, pa-share muna. Tapos, type done pag na-share nyo na. Bibigay ko sa inyo sikreto. Ito, sobrang tindi nito. Skill, hindi. Matagal yan. Matagal ang skill. Matagal. Pa-share muna ako ng live ko. Tapos dito sa YouTube, pa-like muna ako. Pa-share muna ng live, tapos pa-like ako dito sa YouTube. Yung YouTube, pang incentive ko kasi yan dun sa editor ko eh. No, run. Incentive eh na. Yan. Okay. 37 pa lang yung like eh. Oh. YouTube. Baka naman, pengi. Pengi mo na ako ng hearts. Pengi mo na ako ng like. Sa YouTube, pengi ako. Dagdagan nyo lang ng kapiraso to. Yan, 38 na. Oh. 38. Zoom, panoorin nyo to ha. Panoorin nyo to. 39 na ngayon yung like. Pengi pa ako. 84 naman kayo viewers eh. May kisuyo ako doon sa 84 na viewers. Pengi ako ng ano. Pengi ako ng heart. Yan, 41 na. 81. Ito, bibigay ko sa inyo. Ito, medyo mahihirapan kang kontrahin to. Kasi alam mo, gumagana talaga to. Ang hirap-hirap kontrahin ito. Sobrang tinding hirap kontrahin ito. Tignan mo kung kaya mo akong labanan pag naibagsak ko sa ito. Tignan mo kung kaya mo akong labanan. 45. Pengi pa ako. Dagdagan nyo lang. Kahit pa siguro 55 lang. Ganun. 88 na ngayon yung viewers eh. Pengi ako. Dagdagan nyo lang. Dagdagan nyo lang. Pengi ako kahit mga 55 hearts lang. Totoo. Yan, 51 na, 51. Pengi 4 na lang. YouTube, pengi ako 4 na lang. 4 na likes na lang, oh. YouTube, pengi 4 na likes. Ngayon, yan. Ano na lang, 3 na lang, 3. Pengi ako 3 like. 55 lang, pengi ako. Yan, to. YouTube, pengi ako. 53. 2 na lang, 2. Pengi ako. 93 naman na kayo, eh. So, pengi ako 2 heart na lang. 2 like. Yan. 55, okay, sige. Ganito. Itong ituturo ko sa inyo, meron lang ako hihingin sa inyo. Lalagyan ko lang ng konting disclaimer. Ang hihingin ko sa inyo, maging mabubuting tao kayo. Yun ang hingi ko. Maging mabuting tao kayo. Kasi diretso, pag ginamit mo sa masama ito, expressway papuntang impyerno to. Pag nagkamali ka ng gamit. Expressway papuntang impyerno pag nagkamali ka ng gamit. Sobrang dami mong pera. Pero alam mo, magkikita-kita kayo ni Satanas sa impyerno. So, didiretsuhin ko lang kayo. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Ingatan ninyo ang kaluluwa ninyo. Pag naiwala mo yan, wala ka ng paraan para mabawi yan kapag nasa impyerno ka na. So, papaalala ko lang uli sa inyo. Ingatan ninyo ang sarili ninyo.
Merong paraan para maibenta mo ang produkto mo at serbisyo mo ng mabilis. Pero it will take some time. Matagal nga lang. Pero alam mo rin at the same time, alam mo paldo ka. Alam mo rin may possibility maging bilyonaryo ka. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo. Ang paraan, simple lang ito, pero matrabaho. Pero simple kasi matutuwa ka rin along the way. Along the process, matutuwa ka rin. Simple, pero matrabaho. So, meron ka ng produkto, meron kang serbisyo. Meron kang produkto o serbisyo. Yung produkto o serbisyo mo, ipagpapalit mo yun kapalit ng pera, diba? So, gusto mong sobrang daming tao na bumili ng produkto o serbisyo mo na handang ibigay sa iyo yung pera nila kapalit ng produkto mo o serbisyo. Merong isang paraan. At sobrang dali lang nito. Sobrang dali lang. Pero sobrang matrabaho. Bakit madali? Kasi natutuwa ka rin. Bakit matrabaho? Kasi you have to give lots and lots of time. Kailangan ka talaga magbayad. At magbabayad ka, hindi ng pera, ng oras. Oras ang ibabayad mo rito. Atensyon ang ibabayad mo dito. Ang tawag? Paano yumaman? Ang tawag? Project 1M. Bubuo ka ng community kung saan sobrang daming tao na alam mo kapag tinrabaho mo ng gusto at kilalang kilala ka ng halos lahat, napakadaling humingi ng tulong para bilhin nila yung produkto o serbisyo mo. Kita nyo? So sa mga nandito na sa loob ng community ko, you know, you are going to be rich. Alam mo, magiging mayaman ka. Basta meron kang binibentang produkto, basta meron kang binibentang serbisyo. Anong kailangan mong gawin? Maglaan ka ng oras para sa grupo, para asikasuhin ang mga kapwa-tao mo. Huwag kang transactional. Dapat nakakaalala ka kahit wala kang kailangan. Para dun sa panahon na paglipas ng maraming 2, 3, 5 taon, ikaw naman yung nangailangan, alam mo, sobrang daming taong nandun para bumili ng produkto mo o ng serbisyo mo. Naintindihan niyo yun? Thumbs up sa mga nakakaintindi. It will take some time. Matagal yan. Mabagal yan. Pero tatrabahuhin mo ng husto. Bakit? Kasi saan ba galing ang pera? Ang pera galing sa mga tao na nakumbinsi mo na bumili ng produkto, nakumbinsi mo bumili ng serbisyo. Bibigay ngayon niyo sa iyo yung pera, ipapalit mo ngayon yung produkto o yung serbisyo. Sa mahabang panahon, alam mong kapaki-pakinabang na tao ka sa loob ng Project 1M. Ngayon, ang nangyayari, nagpapakilala ka. Nagpapakilala. At nagpapataas ka ng status mo. Nagpapataas ka ng estado. Paano mo magagawa yon? Your word is your bond. Your presence is your credential. Pag tapat ka sa salita na lahat ng bagay na sinasabi mo, nagkakatotoo, at palagi kang nakikitang nandyan at nag-e-effort, bilang ka lang ng sandaling mga panahon lang. Mga 2, 3, baka 4 o 5 taon, sigurado ka na, milyonaryo ka na. Sigurado ka. Bakit? Kasi ramdam na ramdam ka ng lahat at lahat ng tao alam kung ano yung ibinebenta mo. Hindi mo na kailangan ibenta yan. Yan ang pinakamahirap na parte. Alin ang mahirap na parte? Magbenta. Pero pag yung mga tao ramdam na ramdam ka sa loob ng community mo, hindi mo na kailangan ibenta. Alam nila kung ano eksakto ang produkto mo, alam nila kung ano eksakto ang serbisyo mo, at alam nila kanino sila pupunta pag kailangan nila ng produkto o ng serbisyo mo. Ingatan mo nga lang ang pangalan mo. Bakit? Kasi mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan.
Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Ang gagawin mo, tatrabahuhin mo lang yung mabuting pangalan. Yun ang tatrabahuhin mo. Yung mabuting pangalan na kasama mo, yung mga tao na inaayos yung mga sarili nila para makatulong sa ibang taong ayusin din yung buhay ng ibang tao. Tapos, nung sinabi na mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, hindi ang ibig sabihin nun, may pangalan ka lang nang wala kang pera. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, may pangalan ka at sumusunod na dun yung malaking kayamanan. Yun ang sikreto. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. May mabuting pangalan ka na sinusundan ng malaking kayamanan. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Officers meeting pagkatapos na to, let's go. Good night, everybody. Thank you, boss. Thank you, bossing. Good night.